Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng police clearance ang mga first-time job seekers ng libre lang. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So para makakuha ng police clearance ng libre lang, dapat first-time job seeker kayo at hindi pa kayo nakakuha ng police clearance. So unang gagawin ninyo, punta lang kayo sa mga search engine na ginagamit ninyo kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang PNP clearance. At pagkatapos hanapin lang natin dito yung National Police Clearance System under ng pnpclearance.ph. So ito po yon. At pagkatapos makakapasok tayo dito sa National Police Clearance System. At dahil sa first time job seeker tayo at hindi pa tayo nakakuha ng police clearance, so i-click lang natin itong register. And then may makikita tayong ganito, so i-click na lang natin itong begin. At pagkatapos may makikita tayong ganito, let's confirm you are a human. So dito hanapin nyo na lang po yung pinapahanap nila. So kagaya niyan, choose all the buckets. So yung mga buckets yung i-click ninyo. So for example, umbrellas, sasakyan, motorcycle, ganyan yung pinapahanap sa inyo, yun yung i-click ninyo. Kung may check na at okay na lahat, i-click nyo na po itong confirm. And then may makikita tayong success dito. So antay-antayin lang natin mga ilang segundo at mapupunta na tayo dito sa terms and condition. So dito guys, lahat ng may mga box, i-click nyo na lang po para ma-checkan. So kagaya lang nitong box ng agreement at itong box katabi ng privacy policy, i-click nyo na lang po yan para ma-checkan. At kung may check na, i-click na natin itong next nandito sa baba. At may makikita na naman tayong ganito, so i-click ulit natin itong box katabi ng your NPCS account para ma-checkan. At pagkatapos kung may check na, scroll down lang natin at dito sa baba may makikita tayong next, i-click lang natin. At pagkatapos i-click ulit natin itong box katabi ng forfeiture of payments para ma-checkan. At pagkatapos scroll down lang natin at i-click ulit natin itong box katabi ng clearance printout dito para ma-checkan. At kung may check na, i-click na po natin itong next. At pagkatapos i-click ulit natin itong box katabi ng validity at yung box katabi ng renewal para ma-checkan. At pagkatapos scroll down lang natin at dito sa baba i-click ulit natin itong box katabi ng valid IDs para ma-checkan. At pagkatapos scroll down lang natin, and by the way guys, makikita nyo yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ng PNP. So ito po yung nandito. So kung okay na, i-click nyo na po itong agree dito sa baba. And then mapupunta na tayo dito sa new applicant registration. So dito kailangan nating fill upan to lahat. So una is yung email address. So make sure yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan po ninyo kasi magsasend po sila ng email doon. At next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng password. So make sure yung password na ilalagay ninyo, ang pinakamababa ay 12 characters. Yes po, 12 characters dapat yung ilalagay ninyo. Tapos dapat merong maliit na letra, malaking letra, dapat may number, tapos dapat meron ding special character. Kagaya nito yung number sign, asterisk, ganyan. Itong nandito guys, itong may square. So kumuha lang kayo ng isa dyan. So pwede na po yung gawing password ninyo. At make sure magkatulad yung password at confirm password ng pagkakalagay ninyo. So dapat naka-very strong yung password na ilalagay ninyo. And make sure matatandaan nyo pa rin yung password na nilagay ninyo. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng first name, middle name at last name ninyo. And make sure hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay. At kung nalagay nyo na, dito naman sa baba yung qualifier. So i-click nyo na lang po ito. So kung may junior, senior, the third, the fourth kayo, ganyan, ilagay nyo na lang po dito. I-click nyo na lang po kung saan. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos dito sa baba, mag-select na lang kayo ng gender ninyo. Tapos dito, mag-select kayo ng birth date ninyo. So kayo nang bahalang maglagay dyan. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, at kung wala pang check itong box katabi ng terms and condition, i-click nyo na lang po para ma-checkan. At kung may check na, i-click nyo na po itong register. And then may makikita po kayong ganito. Kung gusto nyo po daw i-save ito. So i-click nyo na lang po itong save. At may makikita po tayong ganito na registration complete na po daw. And dito kailangan nating mag-login. So ilagay lang po natin yung email address na nilagay natin kanina at yung password na ginawa natin. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, i-click nyo na lang po itong sign in.
And then makakapasok na po tayo sa ating account. Then may nakalagay dito na complete your account information. So kailangan nating fill upan lahat dito, pero nakalagay na yung given name, middle name, last name natin kasi nag-fill up na tayo kanina, yung sex, civil status na lang yung kailangan. So i-click lang natin itong civil status. So dito kayo nang bahalang pumili ng status ninyo kung single ba, married, legally separated, widowed, or annulled. At pagkatapos dito naman sa baba, yung birth certificate registration. So ito guys, optional lang po to. Pwede nyong lagyan, pwede rin pong hindi. Kasi wala namang nakalagay na asterisk. So nasa sa inyo na yan kung may birth certificate registration kayo, number, so ilagay nyo na lang po dito. Pero kung wala, wag nyo na pong lagyan. At pagkatapos dito naman sa baba, kung kayo ay PWD, i-click nyo na lang po itong box katabi ng please. Pero kung hindi, wag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos dito naman tayo sa baba, yung please check if you are a first time job seeker. So kung first time job seeker kayo guys, i-click nyo tong box para ma-checkan. So make sure guys kung lalagyan nyo to ng check, dapat first time job seeker talaga kayo, hindi pa kayo nakakuha ng police clearance. Kasi libre po yung pagkuha nito kung first time job seeker kayo. So reminder lang guys, make sure na hindi pa kayo nakakuha ng police clearance at make sure first time job seeker talaga kayo. Kasi kahit nakakuha na kayo dati tapos gusto nyo lang i-avail, baka makalusot kayo. So hindi po kayo makakalusot niyan kasi makikita pa rin sa system ng PNP yan. Pero kung first time job seeker naman talaga kayo, so i-click nyo na lang po itong box para ma-checkan. At pagkatapos ninyo maklik, may makikita po kayong ganito, first time job seeker confirmation. So are you a first time job seeker? So kung kayo ay first time job seeker naman talaga, so pwede kayong maka-avail nito pero dapat magdala kayo ng barangay certificate. So kukuha kayo ng barangay certificate sa inyong barangay syempre. Then pagkatapos dalhin nyo po yan sa police station para yun po yung magiging proof ninyo na first time job seeker talaga kayo. So take note guys, kailangan ninyong magdala ng barangay certificate. So kukuha pa kayo ng barangay certificate. At pagkatapos kung first time job seeker talaga kayo, so i-click nyo na lang po itong yes. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa pagpili ng nationality. So dito hanapin nyo na lang po kung ano yung nationality ninyo. Pero kung Filipino, Filipino po yung hanapin ninyo dito. At pagkatapos lagyan nyo na lang po dito ng place of birth ninyo. So take note, place of birth po yung ilalagay. Pero kung sa ibang bansa kayo pinanganak, lagyan nyo na lang po dito sa other country kung saang bansa kayo pinanganak. So dito ilagay nyo po yung house number, building number, or street. Pero kung walang building number or street, wag nyo na pong ilagay. Kung ano lang yung meron sa address ninyo, yun lang po yung ilalagay dito. Tapos dito sa baba, mag-select kayo ng province, tapos select kayo ng city and municipality, at mag-select din kayo ng barangay dito sa baba. So kayo nang bahalang maglagay ng address ninyo. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mobile number ninyo. So make sure yung active na mobile number yung ilalagay ninyo dito. Tapos dito sa baba yung telephone number, optional lang po yan. Pwede kayong maglagay, pwede rin pong hindi. And next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng height, dapat naka-centimeter, tapos yung weight ay naka-kilogram. So for example, sa feet ang alam ninyo na height, pwede nyo pong i-convert yan into centimeter. So i-click nyo na lang po itong converter dito. At pagkatapos kung okay na, dito naman tayo sa choose completion. So kayo nang bahala kung light ba kayo, fair, medium, olive, or brown yung kulay ninyo. At pagkatapos dito naman sa identifying marks. So for example, may mga nunal kayo, may balat, so pwede nyo pong ilagay dito. Pero kung wala, pwede na pong wala yan kasi optional lang po yan. And next dito naman tayo sa baba sa pagpili ng blood type. So i-click lang natin tong choose blood type. So kayo nang bahalang pumili kung ano yung blood type ninyo. Pero kung hindi nyo pa alam, i-click nyo na lang itong unknown. And then dito naman sa religion, kayo nang bahalang pumili kung ano yung religion ninyo. And then dito sa educational attainment, kung ano yung natapos ninyo. So kayo nang bahalang pumili dyan. At dito sa occupation, kayo nang bahalang pumili kung ano yung trabaho ninyo. At kung wala sa choices nila, yung trabaho ninyo, pwede nyong i-click itong others. At kung tapos na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng father's given name, middle name, at yung surname. So make sure hindi po magkakabaliktad yung pagkakalagay. At dito sa baba, ilagay nyo po kung may qualifier siya, kagaya ng junior, senior, the third, the fourth.
Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos ilagay nyo po yung place of birth kung saan pinanganak yung papa ninyo. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mother's maiden name. So make sure yung pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa yung ilalagay dito. So given name, middle name at surname yung ilalagay. At kung may qualifier, ilagay nyo po. Kung wala, wag nyo na pong galawin yan. At pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung place of birth ng mama ninyo. And kung sa ibang country naman siya pinanganak, ilagay nyo na lang po dito. At pagkatapos dito sa baba, kung may asawa kayo, ilagay nyo po dito yung given name, middle name at last name. Pero kung wala, wag nyo na pong galawin yan kung single pa kayo. At kung na-fill upan nyo na lahat at na-review nyo na at okay naman, i-click nyo na po itong Save Profile. At pagkatapos may makikita kayong applicant profile successfully updated. So dito makikita nyo na po yung pangalan ninyo, yung email address, yung birthday ninyo, yung sex at yung address. At dahil sa gusto nating magpaset ng appointment, so i-click lang natin itong clearance application. So ito po yun. And then maglo-loading po yan ng kaunti, mga ilang segundo. Then pagkatapos mapupunta na tayo dito sa step 1, yung pag-select ng appointment. So dito i-click lang natin tong select purpose. So depende na po yan sa inyo kung ano po yung purpose ng pagkuha ninyo ng police clearance, kung general ba or LTO-PF application or social application. So nasa sa inyo na po yan, pero sa akin general yung kinuha ko. Pagkatapos dito naman tayo sa baba sa pag-select ng police station kung saan kayo pinakamalapit at gusto niyong kumuha ng police clearance. So bali hanapin nyo na lang po dyan kung saang police station kayo pinakamalapit, or kung hindi nyo talaga mahanap, pwede nyo namang i-type na lang dito sa taas. At pagkatapos kung nakapili na kayo, dito na tayo sa baba sa pag-select ng petsa kung kailan kayo gustong pumunta doon. So dito hanapin nyo na lang po kung anong date kayo available at makakapunta kayo doon. So pwede kayong pumili dito kung EM ba or PM kayo pupunta. Nasa sa inyo na po yan. And by the way guys, sa mga nagtatanong paano daw kung hindi sila nakapunta sa date na pina-schedule nila. So pwede pa kayong mag-extend guys hanggang 15 days. So mag-expire po yung appointment ninyo hanggang 15 days. Kung hindi kayo nakapunta kinabukasan or sa petsa na itinakda ninyo, pwede pa kayong bumalik after 15 days. So kagaya niya, nakapili na po ako Friday ng April 11, umaga po ako pupunta. Kaya ito yung pinili ko. So kung okay na, i-click nyo na po itong next. At next dito naman tayo sa baba sa pag-select ng payment option. So dito sa baba guys, may makikita kayong land bank. Pero huwag kayong mag-alala kasi first time job seeker naman kayo. So wala kayong babayaran dito. So i-click nyo na lang po muna itong Land Bank of the Philippines. So take note, i-click nyo na lang po muna. Then after nyo maklik yung Land Bank, automatic na may makikita kayong amount dito. Pero dahil first time job seeker kayo, so wala kayong babayaran. So dito na tayo sa baba. So i-click na lang po natin itong next na nandito sa baba. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa step 3, ang pag-save ng inyong appointment. So make sure guys, i-double check nyo po lahat yung mga nilagay ninyo. And nandito rin yung pala yung sinasabi ko kanina na after 15 days mag-expire yung appointment date ninyo. So kung okay na kayo dyan, dito na tayo sa baba. So dito guys, i-click lang natin tong save appointment. Huwag po itong next kasi hindi kayo makaka-proceed. Ito munang save appointment. After that, may makikita na kayong ganito. So scroll nyo na lang po yan pababa. And then dito, may makikita kayong ganito. So scroll nyo pakaliwa. So may makikita kayong pending dito. Kung naka-laptop or naka-desktop site kayo guys, ganito po yung makikita ninyo. So may pending at may nakalagay na first time job seeker. And then makikita nyo rin po dito yung reference number ninyo. Tapos pwede nyo pong i-screenshot ito or i-click niyo itong print transaction details. Pero mas maganda screenshot nyo na lang kasi nandoon na po yan sa record nila. At makikita nyo rin po dito kung anong oras at petsa kayo pupunta doon. So take note guys, sa appointment date ninyo, dapat within 15 days ay nakapunta na kayo doon. For example, ngayon kayo, so after 15 days kung hindi pa kayo nakapunta, ibig sabihin yan makakancel po yung pina-appointment ninyo. At sa pagpunta doon, dahil first time job seeker kayo, so make sure meron kayong dalang barangay certificate. Kasi yun ang isa sa mga requirements para makakuha ng police clearance ng libre lang as first time job seeker.
At pangalawa, magdala din kayo ng valid ID or document na meron kayo. Subali ito yung mga valid IDs and documents na tinatanggap ng PNP ngayon. So una is EFPID, BFPID, Barangay Resident Certification, GSIS UMID, LTO Driver's License, Marina ID, Pag-ibig ID, PNP ID, PWD ID, PhilHealth ID, Postal ID, School ID with registration form, TIN ID, Alien Certificate of Registration, BGMP ID, Birth Certificate, IBP ID, LTO PF ID, OFW ID, PCG ID, PRC License, Passport, Philippine Identification, SSS or UMID, Senior Citizens ID, at Voters ID. So ito po yung mga dadalhin ninyo, yung valid ID na meron kayo or document, tapos yung barangay certificate. Kasi hindi kayo makakakuha ng libre kung wala kayong barangay certificate. Tapos itong reference number na pinascreenshot ko sa inyo kanina, yung appointment ninyo, based sa aking experience guys, hindi na po hinanap yan. Pero mas maganda magdala pa rin kayo, baka sa police station na mapuntahan ninyo, hahanapan kayo ng ganyan. Kasi dito sa amin, nasa record na po daw ng system nila, kaya hindi na po nila hinanap sa akin.